Magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa araw na ito ay patungkol sa 3 paraan para maging masayahin. Pero bago ang lahat, ako po si Joy Villarmia, dating cashier sa isang pribadong kumpanya sa loob ng 6 na taon. Bago ko simulan, kwento muna tayo. Isang araw, may isang batang babae na nagngangalang Sofia. Pinsan ko siya na lumaki sa maliit na bayan namin. Siya ay masayahin at mapagmahal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Nagkaroon ng malalim na pag-aaway ang kanyang mga magulang na nagdudulot ng lungkot at pangamba kay Sofia. Hindi na tulad ng dati, ang kanilang tahanan na puno ng tawa at saya. Nahihirapan si Sofia na maintindihan ang sitwasyon at hindi alam kung paano ito aayusin. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpasya si Sofia na simulan ang pag-uusap at paglutas ng kanilang mga problema. Nag-usap sila ng kanyang mga magulang ng malalim at bukas palad. Sa pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa, unti-unti silang nagkasundo at bumalik ang dating samahan ng pamilya. Sa pamamagitan ng pag-uusap at pagmamahalan, naging matatag at masaya ulit ang kanilang tahanan. Natutunan ni Sofia na ang pagtitiwala at pagkakaisa ang mga susi sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ang naging transformasyon ng kanyang pamilya mula sa problema tungo sa solusyon at mas malalim na pagmamahalan. Wow! 3 ways to be happy. Una, pagtanggap at pagpapahalaga sa maliit na bagay. Isang paraan ng pagiging masayahin ay ang pagtanggap at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ito ay maaring isang magandang tanawin sa umaga, masarap na kape, o maikling kwentuhan kasama ang mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga maliit na biyaya na mas maging positibo at masaya ang pananaw sa buhay. Pangalawa, pagbibigay at pagmamahal sa iba. Ang pagiging masayahin ay maaaring makukuha rin sa pamamagitan ng pagbibigay at pagmamahal sa iba. Sa pagtulong at pag-aalaga sa kapwa, nakakaramdam tayo ng kaligayahan at kasiyahan. Ito ay maaaring pagtulong sa isang kaibigan sa oras ng pangangailangan, pagbibigay ng oras sa mga taong mahal natin, o pagiging maunawain sa mga taong nangangailangan ng ating pag-unawa. Pangatlo, pagpapahalaga sa sarili at pag-alaga sa kalusugan. Hindi rin dapat kalimutan ang pagpapahalaga sa sarili at pag-aalaga sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagkalinga sa ating sarili tulad ng regular na pag-ehersisyo, malusog na pagkain, sapat na pahinga, at pagbibigay ng oras para sa sarili. Mas nagiging masaya at puno ng enerhiya ang buhay. Ang pagiging masayahin ay hindi lamang tungkol sa kaligayahan ng iba, kundi pati na rin sa sariling kaligayahan at kagalingan. Naniniwala ako na ang pagiging masaya ay hindi lamang nagbibigay ng positibong epekto sa ating kalusugan at kagalingan, kundi nagbibigay rin ito ng mas malalim na kahulugan at kalidad sa ating buhay bilang tao. Bakit kailangan nating masaya? Kailangan nating maging masaya upang maging malusog, puno ng inspirasyon, at makapagbigay ng kaligayahan sa ating sarili at sa iba. Ang naging kalaban ko lang ay ang kawalan ng pagtitiwala sa sarili at masyadong maraming pangamba. Kaya samahan niyo ako sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga simpleng kaligayahan
pagtanggap sa sarili, at sa mga pagkakataon makakamtan natin ang tunay na kaligayahan sa buhay. Hindi mo kailangang maghintay ng mga malalaking pangyayari para maging masaya. Hanapin at pahalagahan ang mga munting bagay na nagbibigay saysay sa iyong araw-araw. Sa bawat ngiti at pasasalamat, nabubuo ang isang masaya at makabuluhang buhay. Alam kong may natutunan ka sa videong ito. Huwag kalimutang i-follow, like, and share. Hanggang sa susunod nating videos. Ako po si Joy Villarmia, nagpapaalala na in everything you do, put God first. Stay safe!